Sa araw ng kasal, umakas siya palayo sa altar. Nakitulog siya sa isang gwapong model. Pero hindi niya alam, siya pala ang mister niyang iniwasan, si at doktor. Isang lihim ang mabubunyag, at isang desisyon ang magbabago sa lahat. Gusto mo bang malaman ang buong kwento? Mag-subscribe at mag-comment kung ano ang pipiliin mo. Hindi mo ito dapat palampasin. Umiwas ako sa sarili kong kasal. Habang ang kunog ng kampana sa simbahan. Parang kabaong na dahan-dahang isinasara. Sa araw na dapat akong ngumiti. Tumakbo ako ng nakayapak sa ulan. Bit-bit ang puting bestidang nabahiran ng puti. At pusong ayaw pumayag. Sabi nila, baliw daw ako. Dahil sino bang tatanggi? Sa lalaking pinili ng buong angkan. Mayaman. Tahimik. Perpekto sa papel. Pero walang nakakaalam. Na ni minsan. Hindi ko siya nakitang ngumiti. Sa paraang nagkaparamdam ng tahanan. Sumakay ako ng jeep. Nakisiksik sa mga pawisang estranghero. Habang umiyak ang mata. Pero matigas ang loob. Hanggang sa bumaba ako. Sa isang lugar na hindi ko kabisado. Isang kondominium na parang pangarap. Na hindi dapat pinapasok ng tulad ko. Doon ako nakilala ng isang lalaking. May matang parang gabi sa Siargao. Malalim. Mapanganib. Sobrang gwapo para pagkatiwalaan. Modelo raw siya. Ayon sa sarili niyang biro. Nakangiti habang inaabot sa akin ang tuwalya. Dahil basang-basa ako sa ulan at luha. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako tumatakbo. Hindi niya ako hinusgahan. Pinatulog lang niya ako sa sofa. Habang nagtitimpla ng mainit na kape. Sa gabing iyon, unang beses akong huminga. Na walang takot. Ngunit pagising ko kinaumagahan. Nakita ko ang isang pamilyar na relo. Nakapatong sa mesa. Relo na isinusuot ng lalaking. Dapat ay naging asawa ko. Biglang bumukas ang pinto. At tumasok siya. Naka-scrubs. May ay na nakasabit sa lig. Sinang pinakamalaking ospital sa Maynila. Doktor. Agapagmana. At ang mister na tinakbuhan ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi ang malamig na ngiting kilala ko. Kundi ang ngiting ibinibigay niya. Sa babaeng hindi niya alam. Na ako pala. Sa likod ng ngiting iyon. May lihim na mas mabiga. Kaysa sa kasal na iniwasan ko. Dahil sa sandaling iyon, alam kong hindi aksidente. Na dito ako dinala ng tadhana, ahimik akong nakaupo. Hawak ang kumot na hindi ko alam. Kung yakap ba o panangga. Hindi niya ako tinawag sa pangalan. Hindi niya sinabi kung sino ako sa kanya. Para sa kanya, isa lang akong babaeng pinatuloy niya. Ako. Alam ko na ang lahat. Ang lalaking iniwasan ko sa altar. Ang lalaking hindi ko minahal. Ay ang lalaking unang nagparamdam sa akin. Ang kapayapaan. Lumapis siya. Dahan-dahan. Parang takot na takot akong maglaho. Tinanggal niya ang ay sa lig. At ibinaba ang relo sa mesa. Parang handang hubarin ang lahat. Para lang manatili sa sandaling iyon. Hindi ka dapat nandito. Mahina niyang sabi. Parang hindi utos. Kundi pakiusap. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong. Kung kailan pa siya natutong ngumiti ng ganoon. Kung kailan pa siya natutong maging tao. Pero ang lumabas sa bibig ko, isang tanong lang, na matagal ko nang kinikimkim. Bakit mo ako hinayaan umalis? Tumigil ang mundo. Kahit ang ingay ng EDSA sa labas. Parang kinatay. Tumingin siya sa akin. Sa mata niyang iyon, nakita ko ang lalaking hindi ko pinili. Dahil hindi ko siya kilala. Dahil alam kong hindi mo ako mahal. Sagot niya, may sakit, may gali, may panghihinayang. Lumapit siya pa, hanggang maramdaman ko ang init ng hininga niya, at ang tibok ng pusong. Hindi ko inaasahang maririnig, pero hindi ko inakalang. Dito kita muling mahahanap, at sa likod ng kanyang likod, nakita ko ang isang sobre, nakapangalan sa akin. May petsa, 3 taon na ang nakalipas. Isang lihim, na kung mababasa ko, babaguhin ang lahat. Pero sa sandaling iyon, hindi ko alam. Kung handa pa ba akong malaman ang totoo, nakatitig lang ako sa sobre. Parang bomba na isang galaw lang. Sasabog ang lahat ng pinaniwalaan ko. Kunin mo. Mahina niyang sabi. Pero nanginginig ang kamay niya. Hindi ko agad ginawa. Dahil alam kong kapag binasa ko iyon, wala nang atrasan. Sa labas, may nagtitinda ng kaho. Sigaw na pamilya. Parang paalala na normal lang ang mundo. Kahit gumuho na ang aking. 3 taon ko yang hinintay na mabuksan mo. Dugtong niya. Nakasandal sa peder. Parang siya ang naubusan ng lakas. Kinuha ko ang sobre. Mabiga. Hindi sa papel.
kundi sa laman. Pagbukas ko, isang ultrasound ang unang bumungad. May petsa. May pangalan ko. Nanlamig ang katawan ko. Parang binuhusan ng yelo ang likod ko. Hindi mo sinabi. Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Ngumiti siya. Mapait. Wasak. Hindi mo na ako binalikan. Sagot niya. At akala ko, mas pinili mong kalimutan. Pati ang anak natin. Parang may humila sa dibdib ko. Hanggang sa hindi na ako makahinga. Anak. Namin. Biglang bumalik ang alaala. Ang gabing lasing ako sa sakit. Ang gabing iniwan niya ako sa probinsya. Para raw ayusin ang negosyo. Ang gabing hindi ko na siya hinintay. Akala ko iniwan mo ako. Iyak ko. Akala ko wala na akong silbi sa'yo. Lumapit siya. Pero huminto sa kalahating hakbang. Parang takot na masaktan ulit. Iniwan kita para protektahan ka. Sabi niya. Pero ikaw pala ang mawawala. Sa mesa. May isa pang kapel. Medical report. Petsa. Ngayon. At isang salitang. Hindi ko kayang basahin. Pero ramdam kong. May kinalaman sa kung bakit. Siyo doktor man siya. Pero nanginginig ang kamay niya. Habang tinititigan ako. Asa sandaling iyon. Alam kong hindi lang kasal ang tinakbuhan ko. Kundi isang katotohanang. Hahabol sa akin. Kahit saan pa ako magtago, dahan-dahan kong inabot ang papel. Parang bawat letra. May kakayahang pumatay. Huwag mo munang basahin. Bigla niyang sabi. Masyadong mabilis. Masyadong takot para sa isang lalaking sanay magdesisyon. Kung sino ang mabubuhay. Pero huli na. Nakita ko na. Isang diagnosis. Maikli. Malupit. Walang paligoy. Hindi para sa akin. Kundi para sa kanya. Biglang nagbago ang lahat. Ang luho ng kondo. Ang katahimikan. Ang lalaking nasa harap ko. Kaya ka ba nagmodelo? Anong ko? Kaya ka ba biglang nawala noon? Tumawa siya. Mahina. Basag. Para may mukhang may iwan ka. Na hindi ka maawa. Lumuhod ako sa harap niya. Unang beses. Hindi bilang asawa. Kundi bilang babaeng handang manatili. Hindi mo pwedeng piliin mag-isa. Sabi ko. Hindi mo pwedeng ipasya ang lahat. Habang tinatanggal mo kami sa kwento mo. Napatitig siya sa akin. Parang ngayon lang may nakita. Na hindi takot. Na hindi umaalis. Sa pagitan namin. May 3 taong nawala. Isang anak na hindi ko pa nahahawakan. Isang kasal na hindi natuloy. Asa ilalim ng katahimikan. Isang tanong ang sumisigaw. Kung hanggang kailan pa, ako papayagang mahalin. Ang lalaking sanay. Unahin ang lahat. Maliban sa sarili niya. Hindi siya sumagot agad. Umupo lang siya sa tabi ko. Hindi bilang hindi bilang doktor. Kundi bilang lalaking pagod ng lumaban mag-isa. Sanay akong magligtas. Mahina niyang sabi. Pero hindi ko alam. Paano manatili? Tumulo ang luha niya. Walang yabang. Walang itulo. Unang beses kong nakita siyang gumuho. Sa bintana. Anaw ang ospital na siya ang may-ari. Mga ilaw na parang bituin. Na hindi niya kailanman hinawakan para sa sarili. Akala ko kapag nawala ako. Mas magiging madali para sa'yo. Dugtong niya. Hindi ko naisip. Na mas masakit pala ang hindi pagdili. Hinawakan ko ang kamay niya. Lamig. Parang matagal nang hinihinahawakan. Hindi mo ako niligtas noon. Sabi ko. Pero pwede mo pa akong piliin ngayon. Napapikit siya. Parang may ipinaglalaban sa loob. Isang doktor laban sa isang ama. Isang mister laban sa isang lalaking takot mamatay. Biglang tumunog ang telepono niya. Isang tawag mula sa ospital. Emergency. Isang batang kailangang operahan. Tumayo siya. Automatic. Instinct. Pero bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. May tanong sa mata. Na mas mabigat pa sa anumang diagnosis. Kung lalabas ba siya sa pintong iyon? May babalikan pa ba siyang tahanan? At sa dibdib ko, may lihim na mas mabiga. Dahil hindi ko pa nasasabi sa kanya, na ang anak na akala naming nawala, ay maaaring mas malapit. Kaysa sa iniisip namin na patayo ako. Parang may humila sa kaluluwa ko. Abalik sa nakaraan. Sandali. Mahina kong sabi. Pero sapat tara tumigil siya. Nakahawak na siya sa doorknob. Isang hakbang na lang. Babalik na naman siya sa mundong. Lagi akong iniiwan. Huminga ako ng malalim. Ang dibdib ko masiki. Parang ayaw palabasin ang katotohanan. May kailangan kang malaman. Lumingon siya. Ang mga mata niyang sanay makakita ng dugo at kamatayan. Ngayon nanginginig.
Yung anak natin. Hindi ko natapos ang pangungusa. Dahil sa sandaling iyon, tumunog ulit ang telepono. Mas malakas. Mas desperado. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Amilyar. Apelyido ko. Nanlaki ang mga mata niya. At tumingin siya sa akin. Parang may biglang nagdugtong. Sa lahat ng nawawalang piraso. Bakit? Pause niyang tanong. Bakit pangalan mo ang nasa emergency list? Hindi ako umimi. Dahil sa labas ng pinto, may ambulansyang huminto. Sa tunog ng sirena. Alam kong ang lihim na tinago ko ay papasok na sa buhay namin. Kahit hindi pa ako handang harapin. At sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang isang batang hindi niya alam na anak niya, kailangan niyang pumili. Bilang doktor o bilang ama na natili siyang nakatayo. Nakapako sa pagitan ng pinto at ng pangalan na matagal nang dapat niyang yakapin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Parang bawat segundo, may hinihinging kapalit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahinahon niyang sabi, pero basag ang boses. Bilang doktor, kaya kong kanggapin ang kahit ano. Pero bilang ama, kailangan ko nang malaman. Umupo ako. Parang biglang nawala ang lakas sa tuhod ko. Hindi ko siya nawala. Bulong ko. Hindi ko lang kayang ipaglaban noon. Kaya ipinaampon ko. Sa kapatid ng nanay ko. Tahimik siya. Walang galaw. Parang tinamaan ng bala. Na ngayon lang dumating. May sakit siya. Dagdag ko. Kaya nandito ang pangalan ko. Kasi ako ang huling guardian niya. Isang malalim na hinga. Parang dasal. Ang lumabas sa kanya. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Lumakad lang siya palapit sa akin. At marahang inilapat ang noo niya sa noo ko. Salamat. Sabi niya. Kahit huli. Pinili mo pa rin siyang mabuhay. Sa labas. Narinig ang yabag ng mga paa. Mga utos. Mga boses na nagmamadali. Oras na. Oras para sa kanya. Bilang doktor. Bilang ama. Hinawakan niya ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa dati. Hintayin mo ako. Hindi ko alam kung hinihiling ba niya iyon o nangako. At habang binubuksan niya ang pinto, dala ang bigat ng diagnosis at ang bigat ng pagiging ama. Nanatili akong nakauo. Nakatingin sa espasyong iniwan niya, kung saan unang beses. Hindi ko na alam kung alin ang mas kinatatakutan ko. Ang mawalan o ang kuluyang manatili, tahimik ang kondo. Parang huminto ang mundo. Habang hinihintay ko ang oras na bumalik siya, umupo ako sa sahig, nakasandal sa peder. Pinakikinggan ang sariling tibok ng puso, kasabay ng malalayong tunog ng ospital. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras ang lumipas, hanggang sa bumukas ang pinto. Dahan-dahan, parang ayaw gulatin ang katahimikan. Nandoon siya, pagod, may luha sa mata, pero nakatayo pa rin. Hindi niya kailangang magsalita. Alam ko na, lumapit siya. At sa unang pagkakataon, hindi ako ang tumakbo. Hindi rin siya ang umiwas. Yumuko siya sa harap ko. Hindi bilang hindi bilang doktor, kundi bilang amang nakahawak na sa kamay ng anak niya. Lalaban siya. Mahina niyang sabi, katulad mo. Huminga ako. Malalim. Parang unang hinga matapos ang mahabang paglubog. Inabot ko ang kamay niya. At hinayaan ko ang sarili kong manatili. Sa labas, unti-unting humuhupa ang ingay ng lungsod. Parang nagbibigay daan. Sa isang kamilyang hindi planado, pero pinili. Sa gitna ng katahimikan. Alam kong hindi perpekto ang bukas. May sakit, may tako, may mga sugat na matagal maghilom. Pero sa unang kagakataon, hindi na ako umiwas. Nanatili ako, habang ang lalaking minsang tinakbuhan ko, tahimik na umupo sa tabi ko. Handa nang harapin ang buhay. Kasama kami.